May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kapiling mo pa rin ang baby mo pagdating sa radyo ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Lunes na gabing ito hanggang 12 midnight pa tayo. At ito na ang oras. Oo, ito na yung simula ng oras para kayo ay mag-init. Lalo na kung ikaw ay nilalamig dahil kanina ka pa nagmamaneho. At para alamin natin ang ating confession for tonight, sisimulan na natin ang unang yugto ng sulat o liham ng ating letter sender. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo DJ Main. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Adwin ng Di Basta Gig. Madalas akong manood ng livestream mo sa YouTube. Tawang-tawa ako sa episode mo noong nag-guest mo si Asian Pacboy. Fina-follow ko din kasi siya sa social media. Palagi kong inaabangan ng mga motovlogger na nag-guest mo sa show. Mahilig din kasi akong manood ng mga vlogs tungkol sa motorsiklo. Narito ang aking istorya, DJ Main. Simula pa lang ng high school, may isa akong babaeng kaibigan na palaging laman ng isip ko. Siya si Lia. Matalino siya, makulit at sobrang sexy na simpleng pananamit lang o simpleng paraan. Yung tipong kahit naka-uniform lang para akong tinutorture sa bawat ngiti at bawat yakap niyang friendly kuno. Inaamin ko din naman na may nararamdaman akong init sa tuwing lumalapat ang kanyang mga dibdib sa akin. Labis akong natuturn on sa mga magandang hubog ng katawan ni Lia kahit naka-uniform. Pero maliban dito, malinis pa din naman ang intensyon ko sa kanya. Pero para sa kanya, kaibigan lang ako. Laging ganon. Kahit pilit kong itago, sobrang attracted ako sa kanya. Hanggang nagkaroon siya ng boyfriend. Hindi ko siya ginulo. Tahimik akong nagmatsyag. Tahimik na umaasang baka sakali. Hanggang isang gabi, tumawag siya, laseng at umiiyak. Nag-away daw sila ng boyfriend niya. Wala raw siyang mapuntahan kundi ako. Pagbukas ko ng pinto, amoy ko agad ang pabango niya na matagal ko nang inaamoy sa mga alaala. Niyakap ko siya mahigpit. Hindi ko alam kung alak ba ang nagsalita o damdamin. Nang humarap siya sa akin, namumungay ang mga mata niya at ang sabi niya, "Pwede ba kitang mahalin kahit isang gabi lang?" At doon nagsimula ang kasalanan namin. Yan ang ating unang yugto para sa ating main confession. Abangan nyo ang kasunod na yugto, mamaya na yan. At para naman makasabay ka din, tayo ay may live stream din. Kaya naman mag-follow, mag-subscribe na kayo sa ating social media platforms na 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At para sa mga in love pero hindi pa sure kung saan nga ba sila sa buhay ng isang tao. Ito ang para sa inyo, ito ang hugot na kanta para sa inyo by Alamid. Your Love. Kaya naman tumuto ka lang kasama si DJ Main. Dito lang yan sa Main Event. Main Event. At para sa pangalawang yugto ng ating main confession for tonight, ito na nga ang sumunod na kwento ng ating letter sender. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang mga labi. Sobrang init at sobrang lambot. Nakakapaso pero napakasarap sa pakiramdam. Biglang gumanti ng marahas ng halik si Lia dahil din siguro sa epekto ng alak kaya bigla siyang
naging aggressive. Hindi kami bumitaw sa paghahalikan hanggang gumapang ang mga kamay ko sa buong katawan niya. Sinalat ng mga palad ko ang pinagnanasahang katawan ni Leah. Bigla siyang bumulong sa akin. Matagal mo na ang pinagnanasahan itong katawan ko, di ba? Kahit hindi mo aminin ay nararamdaman ko. Ngayong gabi, tutuparin ko ang mga pangarap mo. Hindi ko inisip kung seryoso ba siya o dahil sa epekto ng alak. Sumabay na din ako sa agos ng init ng aming mga katawan. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko may pag-asa na ako. Pero kinabukasan, wala. Bumalik siya sa boyfriend niya. Parang walang nangyari. Naiwan ako na magulo ang utak, magulo din ang puso. Ako na nga yung ginamit. Ako rin yung iniwang parang laruan. Ang sakit, pero ang lamig ng katotohanang hindi ako pinili. Pero sa ngalan ng pag-ibig ay gusto ko siyang habulin. Anong gagawin ko, DJ Maine? Sana mapayuhan mo ako. From Aldwin. And to recap our first part, yun nga, may kaibigan siya na in love siya pero hindi siya nakapagtapat ng kanyang ninanais o kanyang damdamin dito sa kaibigan niyang si Leah hanggang dumating sa point na nagka-boyfriend na si Leah. At nung time na nagkaroon ng problema, ang takbuhan ni Leah ay si Aldwin at may nangyari sa kanila. At dito nga sa kanyang pangalawang part, nangyari na ang mga nangyari at nabigyan na pag-asa si Aldwin na akala niya may pagtingin o may nararamdamang malalim sa kanya si Leah dahil nga sa may nangyari. Hindi naman lahat ng nangyayari masasabi mong pag-ibig na, di ba? At ang masakit ay parang nawala ng bula si Leah, kinalimutan ng mga nangyari sa kanila at bumalik sa boyfriend niya. Dapat ba daw habulin ni Aldwin itong si Leah? At siya ay durog na durog ngayon. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ni Aldwin, anong gagawin mo? Kaya naman, subaybayan nyo ang ating main confession at mamaya sasagutin natin ang hinihing advice ni Aldwin. At kung hindi ka pa nakakapag-follow sa aming social media platforms, it's 92.3 FM Radio Manila at by 11:30 tayo ay live sa ating YouTube channel. Kaya naman yung mga ganitong pinagdadaanan talaga, yung mga broken hearted, yung mga pinaasa, ginost, iniwan, binigyan ng pag-asa pero bandang huli, hindi ka pa rin pinili. Mapapatanong ka na lang talaga. Now, how can you mend a broken heart? Maine Event. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi na mga abab na binitawan. Siyempre walang iba yan ang baby mo pagdating sa radyo ang nag-iisang DJ Maine for the main event. Oras natin 11:31 na ng gabi. Samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo. Magandang gabi ulit Metro at Mega Manila. Tayo rin ay napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Sensan, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan at good morning sa lahat ng mga OFW natin. Ang mga tsoper, yung mga nasa biyahe ngayon at kanina pa talaga nagsisipag. Dahil nga Lunes, alam naman natin pagdating ng Lunes, yan ang simula. Simula ng pagsisipag. Kaya naman, kamusta naman ang boundary ng iba? Yung iba hindi pa. At yung iba, I'm sure, nandyan lang sa gilid-gilid nagkakape. O kumakain ng pares. Ay, ang sarap. Deserve nyo naman yan. Dahil buong araw ka ba namang nasa biyahe, nasa traffic jam at kung saang-sang parte dito sa Metro Manila ang nilusutan mo para lang maghanap buhay. Kaya deserve mong i-treat ang sarili mo. At hindi lang yan. Magandang gabi rin sa lahat ng vendors natin na nagsisimula na ng kanilang araw ngayong oras na ito. Yung mga nasa bus terminals natin,
kayo ay mag-iingat sa inyong biyahe at malayo-layo pa. At sana lahat ng ating konduktor, mga tsuper, kayo ay nakabuo ng kumpletong tulog. Minsan kasi dahil sa sobrang eager natin na kumita ng pera, wag masayang yung araw natin kahit hindi sapat ang ating tulog, pinupush pa rin natin. Alalahanin nyo, hawak ninyo ang buhay ng inyong pasahero. Kaya dapat mismo kayo alerto, kumpleto sa tulog dahil sa inyo nakasalalay ang kanilang biyahe pauwi sa mga minamahal nila sa buhay. Sa mga security guards natin na ito na. Talaga namang tuwang-tuwa na pagsapit ng gabi at sila'y nabubuhayan ng dugo. Dahil nga kapiling na nila ang hinihintay nilang baby. Uy, kamusta naman ang iyong araw? Well, ako masarap yung naging aking araw dahil nga punong-puno ang aking schedule simula last week. Monday to Sunday, kaya kanina ang sarap ng aking tulog. Niready ko na ang sarili ko, bumawi na ako dahil simula ngayong araw na ito at sa mga parating pang araw, dire-diretso na naman tayong raratsada. Siyempre, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman kaya wala tayong choice kundi magsipag. At sana ganun ka din, di ba? Oo, sipagan mo lang. At lahat ng pangarap mo, maaabot mo yan at may pupuntahan. Ang importante, ikaw ay naghahanap buhay ng maayos, wala kang inaapakan, wala kang sinasaktan ng ibang tao. Kaya pagpatuloy mo lang yan kahit napakahirap pa ng iyong pinagdadaanan ngayon, ng iyong trabaho. Lahat yan sa finish line, napakatamis ng iyong matatanggap na tropeyo. Ay, tropeyo, Tagalog na Tagalog yung DJ May. At tayo rin ay naka-livestream sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa amin, nakakapag-follow, mag-follow ka na. At kung ikaw naman ay Android user, pwede mong i-download ang aming app. Pumunta ka na sa Google Play Store at i-type ang 92 ang FMR Philippines. Para nang sa ganun tayo ay magkapiling anytime, anywhere. At kanina nga nabasa na natin ang ating main confession. At humihingi ng advice ang ating letter sender na si Aldwin. Ano ba ang maipapayo mo? DJ Main, ano ba ang dapat kong gawin? Kaya naman para kay Aldwin, ito naman ang aking advice para sa'yo. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Yun nga, ang ating letter sender ay may iniibig, which is si Leah. High school pa lang sila, in love na siya dito kay Leah. At siya ay pure intention naman para kay Leah. Yun nga lang, siguro naunahan siya ng takot. Natakot umamin na siya ay may nararamdaman dito kay Leah. Natakot siguro sa rejection na baka hindi siya gusto ng taong gusto niya. Kaya hinayaan niya lang ito hanggang dumating sa point na nagka-boyfriend si Leah. Siyempre sa isang relasyon nagkakaroon talaga ng problema yan . At dumating iyon, ang takbuhan o tinakbuhan ni Leah is si Aldwin, which is yung Aldwin na yan may pagtingin nga kay Leah. At nung gabing iyon may nangyari sa kanila. At doon sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng pag-asa si Aldwin na baka mahal na rin siya ni Leah at baka this time maging sila dahil nga sa nangyari sa kanila. Pero sad to say, kinabukasan, hindi na siya kinausap o hindi na nagparamdam itong si Leah. Bumalik na pala ito sa kanyang boyfriend. Kaya naman talagang durog na durog ang puso ni Aldwin. Kumbaga, nandun na ako . Bakit? Ano nangyari? Akala ko ba okay na tayo? Anong ibig sabihin namang nangyari nung gabing iyon? Yun ang umiikot sa isipan nitong si Aldwin, kaya hindi niya alam anong gagawin niya.
Ikaw ba nakaranas ka na ng ganyang sitwasyon? I think oo, lahat naman tayo napagdaanan yan. Well, ako din napagdaanan ko yan. Yung akala ko pure ang intention sa akin ng isang tao. Okay yung chemistry ninyo, masaya kayo nakapag-bonding, di ba may nangyari sa inyo, akala mo totoong pag-ibig na ito. Tapos after a while, bigla na lang siyang nawala na parang bula, walang paramdam o ano. Talagang kahit ako napaisip ako nun saan ako nagkamali? May nasabi ba akong mali? Hindi niya ba ako gusto? Bakit nung time na magkasama kami, ramdam na ramdam ko na may pagtingin siya at gusto niya ako. Bakit ngayon bigla siyang nawala? So, dumating din sa point na syempre magre-reach out ka, di ba? To ask. Pero dun sa pag-reach out mo, wala man lang response. Di ba? Mas lalong nakaka-overthink yun. Pero na-realize ko nung araw na yun, baka yung mga ganong pagsagot na walang sagot, yun na mismo ang sagot sa katanungan mo. Hindi mo na kailangan habulin ng isang tao. Kasi kung ang tao ay may gusto talaga sa'yo, siya mismo gagawa ng paraan para magparamdam sa'yo. Siya mismo mag-e-explain ng mga bagay na gusto mong malaman, hindi mo na kailangan tanungin pa. At mas masarap pa rin pag pinipili natin yung peace, 'di ba? Yung may peace of mind ka. At mas mahalin mo muna ang sarili mo. Kaya kay Aldwin naman, malinaw na matagal mo nang mahal si Leah. Hindi lang dahil sa may physical attraction, kundi dahil matagal mo na siyang iniingatan sa puso mo nga Pero sa kwento mo, yung gabing yun ay hindi yun bunga ng mutual feelings. Alam mo bakit ko nasabi? Kasi halo-halong emosyon yun Tapos the same time may alak pang kasabay. At very fragile siya nung oras na yun. Masakit talaga yan ngayon para sa'yo, Aldwin. Kasi binigyan ka ng pag-asa pero the next day, kinalimutan na niya na parang walang nangyari. At bumalik siya sa dating mundo niya. And kahit gaano pa ka-wild o ka-intense ang nangyari sa inyo, hindi mo mababago kung ano talaga ang sinisigaw ng puso niya. Yun at yun pa rin ang pipiliin niya, which is yung boyfriend niya. At kung hahabulin mo naman siya ngayon, naku, kawawa ka lang, Aldwin. Iti-take advantage niya yan. Gagawin kanyang comfort place niya. Comfort place niya sa time na hindi ulit sila magiging okay ng boyfriend niya at mauulit-ulit lang yung routine. Hindi ka pa din ang pipiliin niya. Kumbaga, hindi ikaw ang first choice. Masakit mang sabihin, masakit mang marinig, pero option ka lang niya. Kasi hinayaan mo siyang maging ganun ang trato niya sa'yo. At kung gusto mo maging ganyan para sa kanya, ikaw lang din ang masasaktan. Sabi ko nga hindi mo mababago ang isang taong hindi pa handang talikuran ang relasyon niya. Doon sa kanyang recent o kung ano man yung meron siyang karelasyon ngayon, hindi mo mababago yun. Kasi siya mismo ang magbabago nun kung gusto niya at may nararamdaman talaga siya para sa'yo. Ang masakit nun maaalala ka lang niya pag convenient sa kanya, pag di sila okay. Kumbaga, wala siyang pwedeng i-commit sa'yo. Wala kayong pwedeng i-label sa isa't isa at wala kang karapatang magselos o humingi ng oras sa kanya dahil emergency escape ka lang niya. Ikaw ba? Gusto mo bang maging ganon, Aldwin? Gusto mo ba yun? Na kung tutuusin pwede mong mahanap yan sa taong magiging sayo ng buong buo, na wala kang kahati, hindi tinatago yung relasyon na meron kayo. Instead, proud siya na ipagsigawan yung relasyon na meron kayo. Kesa aksayahin mo yung love, time at effort mo sa alam mong walang pupuntahan at never kang pipiliin. So now, choose your peace, Aldwin. Sabi nga nung kakilala ko advice niya sa akin na
maging mapili tayo sa bibigyan natin ng ating atensyon kasi hindi lahat ng tao is deserve ang atensyon natin lalo kung hindi naman ito magbibigay ng peace sa atin. Totoong mahirap pakawalan ang taong matagal mong minahal o gustong-gusto mo, lalo na kung naranasan mo rin ang physical at emotional sa kanya. Pero paano yun, Aldwin? Hindi nga kayo equal. Ikaw lang ang mauubos kabibigay mo. Pero ikaw wala kang nare-receive na kahit ano galing kay Lia. Kaya mas mahirap yung mananatili ka sa isang sitwasyon na paulit-ulit kang masasaktan tapos option ka lang. Piliin mo yung pipili sa'yo, hindi yung papaasahin ka lang. So ngayon ang gawin mo, Aldwin, simulan mo lumayo. Bigyan mo ng distansya at oras ang sarili mong malinawan ang isip at mahil ang puso mo. Kasi isipin mo yung presensya mong nandyan nga hindi niya pinapahalagahan. What if pa yung pagkawala mo? At dun mo malalaman kung ano ka ba dun sa taong yun pag binigyan mo siya ng space, pag nilayo mo yung sarili mo sa kanya, pag tinulungan mo ang sarili mo mag-grow at maging masaya nang hindi nakadepende sa kanya. So ngayon ibalik mo yung focus mo sa sarili mo. Diba sabi mo nga mahilig ka sa motorsiklo, mahilig kang manood ng vlogs o ng mga motovlogs. Ilibang mo ang sarili mo sa passion mo na yan. Kasi dyan ka magiging buo kung ano yung nakakapagbigay ng saya sa'yo, nakakapag-push sa'yo sa araw-araw. I-try mong dyan ibigay ang buong-buong atensyon mo. At lagi mong ipaalala sa sarili mo, ang pagmamahal ay hindi dapat hinihingi o pinipilit yan. Kasi kung totoo at malaya siyang magmahal pabalik sa'yo, kusa siyang babalik na wala ka na magiging kahati at ikaw ang pipiliin niya. Kumbaga hindi sukatan ng pagmamahal yung gabing kayo ay magkasama. Init lang yun. Hindi yun pure love. Nadala lang siya ng alak. At yun nga, dahil nga may pinagdadaanan silang away ng kanyang boyfriend. So naging escape niya to. Para malesen yung sama ng loob niya, inilabas niya ito at ikaw ang ginamit niya. May mga tao na kahit gaano mo kamahal, hindi mo dapat mahalin ulit. Kasi pag paulit-ulit mong ginawa ito, nang wala ka namang nare-receive na pabalik sa kanya, ikaw lang din ang mapapaso ng mapapaso. And hindi lahat ng matagal mong pinangarap dapat mong ipilit. Minsan, pangarap lang talaga sila. Kaya naman ang pinaka-lesson dito sa confession mo, Aldwin, at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, kung may tao tayong gusto, wag tayong matakot magpakatotoo. Kaysa pakawalan sila nang hindi nating sinusubukan umamin na gusto natin sila. Kaysa bandang huli, manghihinayang tayo tapos mapupunta sa iba. Di sana ginrab mo ni opportunity na yun. Kung hindi ka man niya gustuhin o wala man siyang pagtingin sa'yo, at least kahit papano nakakaluwag sa loob mo na nagpakatotoo ka. At least wala kang regrets in the future. Wala kang inggit o sakit na makikita o mararamdaman in the future na may makikita mong masaya siya sa iba. Naging totoo ka sa kanya. On that moment, nasa sa kanya na yun kung same page kayo, di ba? At isa pang lesson dito kapag minahal ka lang sa oras ng lungkot ng isang tao, pero hindi pinili sa oras ng ligaya, hindi yun totoong pag-ibig. Kaya sana, Aldwin, palayain mo na ang sarili mo dito. Choose your peace. Piliin mo yung mga nararapat sa atensyon mo. Piliin mo yung taong ka-effort ipaglaban at habulin. Yung mga taong ayaw magpahabol,
Huwag mo nang habulin yan, masasayang lang ang oras mo. Lalo kung wala naman ding nararamdaman para sa'yo. At pag mahal ka niyan, babalik yan, pipiliin ka niyan at magpaparamdam yan mismo sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Aldwin, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman kung ikaw ay may pinagdadaanan din, maparelasyon man yan, family o anuman personal, pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. At gusto ko rin pasalamatan ng ating mga ka-vibes. Ayan na talaga namang nakatutok sa atin. Ayan, nandyan sila Erwin Cuenco, Bernard TV. Ayan, happy birthday kay Emmanuel Villar. Happy birthday sa'yo. Adrian Sabroso, ayan, good evening din sa'yo. William Mortel, Mary Dulay, Boss Noy. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, mapa-radyo man yan, mapa-YouTube livestream, mapa-FMR Philippines. And gusto ko rin batiin ng happy birthday ang pinakagwapong doktor na nakilala ko at doktor ko o dentist ko na napakabait. Napakasimple lang niya. Happy birthday, Dr. Charleston Uy ng Uy Dental Clinic. Oo, maraming salamat sa pagmamahal at pag-aasikaso sa akin palagi. Syempre, nandyan din ang Imprint Customs, Banit Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Pink Philippines at Horticulture by Caldana. And pwede nyo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. Ayan, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At syempre dito sa favorite nyo lahat ng social media platforms natin. 92.3 FM Radio Manila, dapat nakasubscribe ka ha, nakafollow ka, nakalike ka para hindi ka nahuhuli sa latest. At abangan nyo ako this coming August 13. Mga taga-Tondo for Easy Kwarta promo ni 92.3 FM Radio Manila. Manggugulo ko dyan sa barangay ninyo. Kaya mag-follow ka na para alam mo kung saan sa Tondo bibisita ang baby mo. Ayan, maraming salamat ulit. Aldwin, samahan niyo ulit ako bukas for another wild at naughty na mga kwento ng ka-vibes natin sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Dito lang yan sa main event at dito mo lang mapapakinggan yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. At para sa mga may pinagdadaanan tulad ng pinagdadaanan ngayon ni Aldwin, sa mga pinaasa, mga pinag-ginost, yung mga akala mo meron ng something sa inyo pero para sa kanya, nothing pala. Stop making someone a priority when you are just their backup plan. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-isang DJ Main for the main event na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi sa inyo ng, good night baby, I love you. Alam nyo, minsan may mga taong kahit anong haba ng paghihintay mo, hindi ka pa rin pipiliin. At minsan, kahit ibigay mo na ang lahat sa dulo, ikaw pa rin yung walang hawak. Kaya ang tanong, hanggang saan kaya ang kaya mong tiisin sa ngalan ng pag-ibig? Ito para sa lahat ng mga minsang naging pangalawa sa taong pinakauna sa puso nila. At kung may tao tayong gusto, huwag tayong matakot magpakatotoo kaysa pakawalan sila ng hindi nating sinusubukang umamin na gusto natin sila. Kaya naman here's Sa Ngalan ng Pag-ibig by December Avenue.